kapatid, inanyayahan namin kayo na patuloy sa pakikinig sa ating pag-aaral, sa ating programang Revelation of Hope. Ito po ay pag-aaral ng salita ng Diyos at ngayong gabi ay titinan natin ang walang hanggang tanda ng pahayag. Ito mga kapatid ay nakita natin sa mga una nating pag-aaral, ating sinaliksik ang salita ng Diyos. At pagka ang ating mga paksa at ating mga pag-uusapan ay mas mainam na lahat ay makikita, masusumpungan sa nasa sulat na nasa banal na kasulatan. At ating isentro ang ating pag-aaral ngayong gabi ang ika-apat na kautusan. Ang ka-apat na kautusan na ito mga kapatid ay nagpapahayag ng kabanalan at pagsamba sa Diyos. At ang ika-apat na kautusan na ito ay merong totoong magpagsasabi sa atin ng isang relasyon. Balikan natin ang 10 kautusan. Exodus 20, versikulo 8. Anong sinabi doon? Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Bakit kaya sinabi ng Panginoong Diyos na ang araw ng Sabat ay banal? Bakit ang Diyos ay sinabi niya, alalahanin mo ang araw ng Sabat? Sinabi niya, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ito'y gawing banal o ingatan itong banal. Alalahanin, mga kapatid, pagka ang Panginoong Diyos ay sinabing alalahanin natin ang araw ng Sabat, ay pinapahiwatig sa atin ng ating Panginoong Hesus ay alalahanin natin dahil alam niya kung minsan ay nakakalimot tayo. Sinabi doon sa patuloy sa ating kautusan, Exodus 8, o 20, versikulo 8 hanggang 11, at sabi niya, 6 na araw kang gagawa at iyon gawin ang lahat ng iyong gawain. 6 na araw na tayo gagawa. Pero ang sabi niya, ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoong mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Mga kapatid, napakainam na ang Panginoong Diyos natin ay nag-utos na 6 lang na araw na tayo gagawa. At meron tayong isang tanging araw para sa Kanya. Paghahandog natin ating sarili para sa Kanya na nagpapahiwatig na siyang naglalang sa atin. At tayo naman mga kapatid ay papasakot tayo sa Kanyang sinabi, 6 na araw lamang tayong gagawa. Masyadong tayong masipag kuminsan mga kapatid, pero ang sabi niya, 6 na araw lamang. So alalahanin natin mga kapatid kung ano yung 6 na araw. Kaya nga, patuloy niyang sinabi sa 11, versikulo 11, ang sabi niya, sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon. Ang ating Panginoong Diyos nga, mga kapatid, nung nilalang niya ang ating mundo, 6 na araw lang niyang ginawa ito. At sa ika-7 araw ay merong isang tanging araw na binasbasan niya. At ito ang kanyang binanggit. At nagpahinga sa ika-7 araw. Kaya binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Binasbasan ang isang araw. Pang ilang araw ito? Ika-7 araw. Kaya at mga kapatid, ang talata ay nagsasabi sa atin na 6 na araw. 6 na araw na pagtatrabaho. Pero ang ika-7 na araw ay tayo ay magpahinga at ibigay ang ating papuri para sa ating Panginoon. Bakit kaya sinabi ng Panginoong Diyos na ika-6 o ika-7 araw? Bakit sinabi ng Diyos na ika-7 araw? Ano ba kaya ang mahalaga mga kapatid at anong ibig sabihin nitong ika-7 araw na ito? Alalahanin natin mga kapatid, sinabi doon, alalahanin mo ang araw ng Sabat. 6 na araw magtatrabaho ka, pero sa ika-7 araw, alalahanin mo ang Panginoong Diyos na ikaw ay magsamba. Bakit ika-7 araw? Marami mga kapatid ang nagtataka kung bakit bakit 7. Sabat is a sign of God's creative power. Kaya tingnan natin mga kapatid na 6 na araw ay ginawa niya ang lahat ng mga naririto sa lupa. Pero ang ika-7 araw, ito mga kapatid ay habang tayo araw-araw ay nagtatrabaho, bawat ika-7 araw ay maalala natin ang kapangyarihan ng Diyos na siyang naglalang ng ating mundo. Maalala natin palagi na special ang panahon ito para sa ating pakikiugnay sa ating Panginoon.
at special na celebration ang gagawin natin sa araw ng Sabat. Bakit mga kapatid? Bakit kaya Sabat? Sino ang lumikha ng araw na Sabat? At kailan ito itinatag? Ito'y magandang tanong mga kapatid. Bakit at sino ang lumikha ng Sabat? At kailan ito itinatag? Katulad ng aming nabanggit kanina mga kapatid, ay mainam na tingnan natin, saliksikin natin kung anong sinasabi ng kasulatan. Lalahanin natin na mula ng paglalang ng ating Panginoong Hesus, iniwan ng Diyos ang mga marka ng kaniyang daliri sa buong kalawakan. Kaya makita natin na ang Panginoong Diyos, sinimulan niya ang paglalang hanggang sa ika-6 na araw. Tinapos niya lahat ito. At pagkatapos niyan, nang natapos na ang kanyang gawain, Genesis 2, versikulo 1, ang sabi doon, nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. So natapos na ang paglalang ng Panginoon. Lahat yan ay ginawa niya sa kanyang kamay. At pagkatapos niya, sinabi niya, versikulo 2 hanggang 3, ang sabi niya, nang ika-7 araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kaniyang ginawa. At isang napakagandang mensahe ang ating mababasa dito. At nagpahinga siya ng ika-7 araw mula sa lahat ng gawaing kanyang ginawa. So, 6 na araw kanyang ginawa lahat ng kanyang mga nilikha dito sa mundo. Pero sa ika-7 araw ay nagpahinga at mula doon ay makikita natin na ang Panginoon Diyos kanyang itinatag ang araw ng Sabat. At sinabi niya, versikulo 3, at binasbasan ng Diyos ang ika-7 araw at kanyang ginawang banal. Binasbasan. Bakit? Ang sabi niya, sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Kaya mga kapatid, sa 6 na araw na paggawa ng Diyos, nilikha niya ang Diyos ng langit at ang lupa at tinapos niya ang kanyang gawa ng ika-7 araw. Tinapos niya ang kanyang gawa sa ika-7 araw. At merong 3 bagay na ginawa ng Diyos sa araw ng Sabat na yan. Una-una, ang mahalaga mga kapatid na ating titinan, ang 3 mahalagang bagay na ginawa ng Diyos sa ika-7 araw. Unang-una mga kapatid ay kanyang binasbasan ito. At pangalawa, pagkatapos niyang mabasbasan ito, pinakabanal ito. At lalo't higit mga kapatid ay kanyang ipinangilin. So ating pansinin mga kapatid na ang Panginoong Diyos ay meron siyang ginawa na napakahalaga sa araw ng Sabat. Ano yun? Siya ay nagpahinga. Ang Diyos ay nagpahinga sa ika-7 araw, hindi sa unang araw, ay hindi rin sa ikalawang araw, at kung ano-anong mga ibang araw, kundi yan ay specific na ika-7 araw. Ngayon mga kapatid, ang tanong natin, yung mga 3 bagay na ginawa ng Diyos sa araw ng Sabat na yan, ay kanyang ating maalala palagi. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Kaya nga, sinabi niya na ang Diyos at ang tao ay kinakailangang sundin, alalahanin ang araw na ito. Anong sinabi doon? Ang sabi niya, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ngayon mga kapatid, marami ang nagtatanong. Marami ang nagtatanong at kung ano yung mga tanong nila. Tanong ng mga taong tapat na nagsisiyasat. Ano yung katanong nila? Ang tanong nila mga kapatid ay, aling araw ba sa sanglinggo ang Sabat ng Diyos? So, aling araw kaya mga kapatid ang sa sanlinggo ang ika-7 araw? Ang salitang Sabat mga kapatid, ang sabi niya ay nakakatiyak ba tayo? Nakakatiyak ba tayo na ang ika-7 araw ay Sabado? Saliksikin natin mga kapatid kung ang ika-7 araw nga ay tiyak na Sabat. Ang sabi niya, nakakatiyak ka ba o nakakatiyak ba tayo na ang Sabado ay ika-7 araw? Titinan po natin kung anong sinabi ng Biblia. Katulad ng aking binanggit kanina, ay mas mainam na saliksikin natin ang sinasabi ng Biblia at iyan ang maggagabay sa atin. Ano ang sabi ng Biblia kung ano ang ika-7 araw na ipinangilin at ipinagpahinga ng ating Panginoong Diyos?
Tingnan po natin, ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoong mong Diyos sang-ayon sa Exodus 20 versikulo 10. Basahin natin, ang sabi niya, ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon nating Diyos sang-ayon sa 10 kautusan. At alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Iyan ang sabi ng Exodus 20 versikulo 8. Marahil mga kapatid, nagtataka tayo, pero ang Panginoong Diyos ay merong kapanahunan na tinuruan niya ang kanyang mga anak upang maalala palagi ang araw, yung kapitong araw na ito. Ang special na araw na ito, mga kapatid, ay tinuro ng Panginoong Diyos sa kanyang mga anak, lalo tigit sa kapanahunan ni Moses. Tinatin, sa panahon ni Moses, ginawa ng Diyos na madaling matutunan ng mga tao ang utos tungkol sa Sabat. Paano tinutunan ng tao o paano tinuruan ng Panginoong Diyos, lalo tigit sa kapanahonan ni Moses, upang maalala nila ang Sabat. Alalahanin natin na merong sinabi doon sa Biblia, sa Exodus 16, versikulo 4, tinuruan ng Diyos ang mga tao upang mangilin sa araw ng Sabat. Anong sinabi ng Biblia? Exodus 16, versikulo 4. Sabi niya, nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon kay Moses, kayo'y aking pahuulanan ng tinapay mula sa langit. Alalahanin natin mga kapatid na si Moses ay dinala niya ang mga anak ng Diyos mula sa Ehipto, dinala doon sa Kanaan, at habang sila'y naglalakbay, ang Panginoong Diyos ay ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan upang maalala ang araw ng Sabat sa mga anak ng Diyos. Sa kapanahunan ni Moses ay nagpaulan siya ng mana. Alam niyo mga kapatid, ang mana ay special na pagkain ng mga anak ng Diyos noong unang kapanahunan. At ang sabi niya, lalabas at mamumulot ang taong bayan araw ng bahagi sa bawat araw. So ang Panginoong Diyos, tinuruan niya ang mga anak ng Diyos sa kapanahunan ni Moses na araw-araw ay mamumulot sila ng mana. At itong manang ito na ipinuhulog ng Panginoong Diyos araw-araw ay nagtatanda na ang Panginoong Diyos ay nasa kanila araw-araw. At upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ayon sa aking kautusan o hindi, ipinakita ng Panginoong Diyos ang isang magandang tanda kung ang mga tao nga ay susunod sila sa Kanya. Versikulo 5, ang sabi niya, sa ika-6 na araw, kapag sila'y maghahanda ng kanilang dala, ang sabi niya, ay what? Iyon ay doble ang dami ng kanilang pinupulot sa araw-araw. So pagdating mga kapatid, araw-araw, isa lang ang pulutin mo, at pagdating doon sa pangangailangan mo, pero pagdating ng ika-6 na araw, ang sabi niya, versikulo 5, Exodus 16, ang sabi niya, iyon ay doble ang dami ng kanilang pupulutin sa araw na yon. Bakit? Ito mga kapatid ay sinabi ng Panginoong Diyos sa kanila na sina Moses at Aaron sa lahat ng mga anak ng Israel. At ang sabi niya, pagsapit ng gabi, ninyong malalaman na ang Panginoon ay siyang naglalabas sa inyo sa lupain ng Ehipto. Mga kapatid, merong gustong ipahiwatig sa atin ng Panginoong Diyos dito na isa ika-6 na araw, pupulot sila ng mana 2 beses sa dami ng kakailanganin nila. Bakit? Pagdating sa araw ng Sabat, ay merong gustong ipakita ng Panginoong Diyos sa araw ng Sabat na yan sa mga anak ng Diyos. Exodus 16, versikulo 21. Ang sabi niya, sila'y namumulot tuwing umaga bawat tao ayon sa kaniyang kailangan. At ngunit kapag kung araw ay umiinit na, ito ay matutunaw. At kung ika-6 na araw, pumulot sila ng pagkain na doble ang dami, 2 omer o sa bawat isa. At sa lahat ng pinuno ng kapulungan ay naparoon at sinabi kay Moses, versikulo 23, at sabi niya, kanyang sinabi sa kanila, ito ang inuutos ng Panginoon. Bukas ay taimtim na pagpapahinga, banal na Sabat sa Panginoon. At sabi niya, lutuin ninyo ang inyong lulutuin at pakukuluan ninyo ang inyong mga pakukuluan at lahat ng lalabis ay itatago ninyo, inyong itira hanggang sa kinabukasan.
Sinabi ni Moses sa kanila, kainin ninyo ito ngayon, sapagkat ngayon Sabat para sa Panginoon. Ngayon hindi kayo makakakita nito sa parang. Kapatid, pinakita ng Panginoong Diyos na ang mana ay huhulog araw-araw. Pupulot ang mga anak ng Diyos sang-ayon sa kanilang pangangailangan. Pero pagdating na ika-6 na araw, doble ang kanilang kukunin. At yung mga kapatid, yung pagdating ng Sabat, ang sabi niya ay wala nang uulan na mana. Ang sabi niya, 6 na araw kayong mamulot nito, ngunit sa ika-7 araw na siyang Sabat ay hindi magkakaroon nito. Mga kapatid, ito yung pinakita ng Panginoong Diyos, ang pagtuturo niya sa kanyang mga anak sa kapanahunan ni Moses, ang kahalagahan ng araw ng Sabat. Kaya nga, ang mga tao ay meron pa rin naging matigas ng ulo. Alam nila, di bali, araw-araw naman ay naguhulog ng mana. Kaya meron doon ay nagkuha ng marami. Pero ang sabi niya, huwag kayong kukuha ng marami sa mga araw-araw lang ninyong pangangailangan kasi yan ay uuurin. Kaya nga pagdating ng Friday, pagdating ng ika-6 na araw, ito yung sinabi ng Panginoon Diyos lamang sa kanila, doble ang kukunin ninyo. Bakit? Dahil pagdating sa susunod na araw, pang-7 araw ay araw ng Sabat, wala na pong mahuhulog na mana. Kaya nga sinabi ng Panginoong Diyos, meron pa rin mga tao na matigas ang kanilang mga ulo. Kaya nga, versikulo 16, kapitulo 16 ng Exodus, versikulo 29, sabi niya, tingnan ninyo, ibinigay sa inyo ng Panginoon ang Sabat, kaya kanyang ibinigay sa inyo sa ika-6 na araw ang pagkain para sa 2 araw. Tingnan niyo mga kapatid, ang Panginoong Diyos ay napakainam na pangka-6 na araw doble ang kunin mo dahil pagdating ng Sabat ay wala na. At sabi niya, manatili ang bawat tao sa kanyang kinaroroonan. Huwag umalis ang sinuman sa kanyang kinaroroonan sa ika-7 araw. Kaya ang taong bayan ay nagpahinga sa ika-7 araw. So, kailangan itinatag ang ika-7 araw, itinatag ito ng Diyos noong paman sa pagkatapos ng paglalang ng mundo. At ito ay tinuruan niya, sinabi ito ng Panginoong Diyos sa mga kanyang mga anak sa kapanahunan ni Moses. Ang panahon ng Kristiyano ay nagtuturo din ng Sabat ay ika-7 araw. So, sa mga Kristiyano rin, mga kapatid, ay meron din nagsasabi niya, Lucas 24 o 23, versikulo 54 hanggang sa 55. Ano kaya ang mahalagang makikita natin dito na pagtuturo sa atin na ang Sabat din ay ang ika-7 araw? Alalahanin natin na sa kapanahunan nito, ang sabi niya, ang Panginoong Hesus, alam natin na lahat ay napako siya sa krus. Pero sa kanyang pagkapako sa krus, inilalarawan sa atin dito ang tunay na araw ng Sabat na makikita natin sa Bagong Tipan. At nooy, araw ng paghahanda at nalalapit na ang Sabat at ang mga babae na nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tiningnan ang libingan at kung paano ang pagkalagay ng kanyang bangkay. Alalahanin natin na ang Panginoong Hesus, mga kapatid, ay nagsakripisyo para sa ating mga kasalanan. Siya ay namatay at ipinako sa krus at naandun siya sa krus. Bago pa man magdilim ay nakiusap itong si Joseph of Arimathea at iyan ay ilalagay sa kanyang libingan at lahat ng mga tao sa kapanahunan niyon ay alam nila na ang pagkamatay ng ating Panginoon ay Friday, alas 3 ng hapon. At bago pa magtakip-silip, ay kinuha ang kanyang bangkay at ilinagay sa libingan. At naandun siya sa libingan. At ang mga babae doon, sa kapanahunan ng mga kaibigan ng ating Panginoong Hesus, sila Maria at mga iba pang mga kasama niya, ay naghanda sila ng pabango. At pagdating ng sila ay papunta doon, at titingnan sana kung ano ang pagkalagay niya doon sa libingan. Pero anong nakita nila? Sila, versikulo 56, sabi niya, at sila'y nagsiuwi at naghanda ng mga pabango at mga ungwento at ang mga araw ng Sabat sila'y nagpahinga ayon sa utos. So alam natin mga kapatid, ang mga alagad
ang mga kasama ng ating Panginoong Hesus ay talima sila o nagpahinga sila sa araw ng Sabat sang-ayon sa utos. At yan mga kapatid, katapwat ng unang araw ng Sanlinggo, pagka umagang-umaga ay nagsiparaon sila sa libingan, may dalang mga pabango at kanilang inihanda. Mga kapatid, ipinapakita dito ng ating Panginoong Hesus, nilalarawan niya, siya, alam natin lahat, sang-ayon sa Biblia, namatay siya araw ng paghahanda. Araw ng paghahanda sa kapanahunan niyan ay Friday. At nasa libingan siya sa araw ng ikapito. Ipinapakita niya rin na mayroong pagpapahinga. Siya doon ay naroon sa libingan. At unang araw, so anong unang araw mga kapatid? Linggo, sang-ayon sa talata. At makikita natin, ang unang araw, pumunta doon sila bumalik ang mga alagad ng Diyos. Ngunit nasumpungan nilang naikulong ang bato mula sa libingan. So mula sa libingan, kung saan nilibing ang ating Panginoong Hesus, na tinakpan nila ng bato, sila'y nabigla nung makita nila na naigulong na yung bato. At hanapin ang ating Panginoong Hesus at ang pagpapayag na yan mga kapatid ay merong tatlong bagay na napakalaga para sa atin sa pagtatatag at pagkakakilala natin ang araw ng Sabat. At ang Biyernes, siya ay napako sa krus, siya ay namatay. Ang Sabado, siya po ay nasa libingan, araw ng kapahingahan, at unang araw, linggo yan, ay nakita nila ng Panginoong Hesus ay siya na ay nabuhay na maguli. Kaya ito'y mga kapatid, ang tatlong napakalagang titingnan natin. So, ang Panginoong Diyos, tinatag niya, at nariyan din nasa Biblia, at pati rin ang pasyon, tingnan natin, alalahanin natin mga kapatid, noong panahon natin, na kayo naman ay, kahit na sa aming panahon, kami rin ay tumasama sa mga pasyon, at meron din pagpapaliwanag ang pasyon sa atin. Makita natin sa Pasyong Mahal ang ating Panginoong Jesucristo, pahina 5. Ano mababasa natin dito? At sa Genesis na libro, nalalaman ay ganito, nang lalangin itong mundo nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo, napakaliwanag mga kapatid, na pati ang Pasyong Mahal ni Jesucristo ay nagbabanggit doon na ang Panginoong Diyos ay naroroon at noong lalangin ang mundo ay unang araw ay linggo. So, tinutuot siniyasat ng Santa Iglesia Dilag ang Henesis na sulat, aniya ay pawang tapat at Diyos ang nagpahayag. Diyos ang nagpahayag. Anong pahayag niya? 6 na araw ay bago niyari itong mundo, 10 nang gawin ang tao, nagtahan sa ikapito. Itong Diyos na totoo. At sabi niya, ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado ay ipangilin. Mga kapatid at mga minamahal nating mga nanonood at sumusubaybay sa ating programa, marami mga pagpapatunay na ang kapitong araw, mga kapatid, ay Sabado, araw ng ipangilin. Pati ang pasyon, sinabi niya na ang unang araw ay linggo. Kaya nga pagka unang araw ay linggo, bilangin natin, susunod na araw ay Lunes, susunod din na araw ay Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, at ang kapitong araw mga kapatid, iyan ay Sabado. Ang kalendaryo ay nagpapahiwatig at lalo't higit mga kapatid, titingnan natin ang diksyonaryo, yan din ang sasabihin sa atin na ikapitong araw ay Sabado at ang unang araw ay ang Linggo. May ilang mga maling kaisipan ng tao tungkol Sabat. Meron ding mga kaisipan ng mga tao. At yung mga kaisipan ng tao, mga kapatid, ay sinasabi nila na ang Sabat ay para lamang sa mga Hudyo. Mga kapatid, ito ay isang mga kuro-kuro ng mga tao. Pero tingnan natin kung ano ang sasabihin ng Biblia. Kaya sinabi natin mga kapatid, lahat ng mga pag-aaral natin ay kinakailangan nakabase sa Biblia. Sa Lucas, mga kapatid, ay makikita na sa Marcos 2, versikulo 27. Anong sinabi doon mga kapatid? Sinabi niya, at sinabi niya sa kaniya, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Mga kapatid, sa
aklat ni Marcos 2:27, nagpapahiwatig doon ng ating Panginoong Diyos, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, para sa tao. Kaya mga kapatid, na makikita natin na ang kautusan ay nagsasabing alalahanin ang araw ng Sabat upang ipangilin. Marami nagsasabi na ang Sabat ay para sa mga Hudyo lamang. Pero napatunayan sa salita ni Lucas na sabi niya, para sa lahat ng tao. So hindi lang sa mga Hudyo, mga kapatid, kundi para sa lahat ng mga tao. Kasi makatuwid, sabi niya, ang Sabat ay hindi kailanman para sa mga Hudyo lamang. Ito ay binigay para sa buong sangkatauhan. So mga kapatid, ito ay mga guro-guro ng mga tao, pero alalahanin natin mga kapatid, ang 10 utos mga kapatid ay naroroon ang ika-4 na kautusan. Sabi niya, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ecclesiastes 12, versikulo 3. So lahat mga kapatid ng tao, katungkulan natin na ipangilin ang araw ng Sabat. So hindi totoo mga kapatid na ang Sabat ay ginawa para lang sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng tao. Ano pa ang sinasabi nila? Ang Sabat ay ipinako na daw doon sa krus at binago na ng ating Panginoong Hesus. So titiran din natin mga kapatid, kung ito nga talaga ay totoo. Anong sinabi ng ating Panginoong Hesus? Ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa talata ng 17 sa kapitulo 5 ng aklat ng Mateo. Anong masasabi? Anong sinabi ng ating Panginoong Hesus diyan? Ang sabi niya, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. So mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus mismo, marami nagsasabi ng ating Panginoong Hesus ay namatay at napako sa krus. Na pati na rin daw ang kautusan ay napako na daw doon sa krus. Pero mga kapatid, at binago na raw daw ng ating Panginoong Hesus. Pero anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Ang sabi niya na, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. So mga kapatid, meron pang sinabi doon sa talata na 18, ang sabi niya, sapagkat katotohanang sinabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan. So, tingnan natin mga kapatid, ang Panginoong Hesus mismo nagsasabi na kahit kudlit o tuldok lamang ay walang mawawala sa kautusan. Yan ang sinabi ng Panginoong Hesus. So, hindi totoo mga kapatid, hindi ito sinira ng ating Panginoong Hesus. So, kung meron mang nagsira, sino ang sumira? Sabi niya, sapagkat ito ang tanda ng Diyos. So, hindi sisirain ng Panginoong Hesus ang araw ng Sabat. Bakit? Dahil iyan ang tanda niya sa kanyang mga anak. Sapagkat ito ang kanyang tanda para sa kanyang bayan at sa kanyang mga anak. At sabi niya, ang pangingilin ng Sabat ay isang tanda na kinikilala natin na ang Diyos ay ating Panginoon at ating manlalalang. So makatuwid mga kapatid, ang Panginoong Diyos, pagka ay sinabi niya sa atin, mangilin sa ika-7 araw. Iyan ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan ng Diyos na naglalang sa atin. At iyan ang tanda niya. Makikilala niya ang kanyang tao. Ezekiel, versikulo 12 ng kapitulo 20. Ezekiel 20 verse 12. Anong sabi doon? Ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabado upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpagiging banal sa kanila. Versikulo 20, ang sabi niya, inyong ipangilin ang aking mga Sabado at mga magiging tanda sa akin at sa inyo, upang inyong malaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. So mga kapatid, merong tanda ang ating Panginoong Diyos sa atin. Ano yung tanda upang makilala ng kanyang mga anak? Ang araw ng Sabat. Alam niyo mga kapatid,
nung kami ay mayroong alagang manok at mayroong ding alagang manok ang aming mga kapitbahay. Ang ginagawa ng aking mga magulang para matandaan niya ang aming mga manok kahit yan ay may halo sa mga manok ng aming mga kapitbahay, ay kinukuha niya ang kanang paa ng aming manok at pinuputol ang isa sa mga kuko. At iba pang ginagawa ng aking mga magulang noon ay inaalis o pinuputulan yung buntot ng aming mga manok. Kaya kahit mahalo yan sa mga kapitbahay namin, ay kilalang kilala at makikita namin na yun ay manok namin dahil maiksi ang kanyang buntot. So mga kapatid, ang Panginoong Diyos din, kahit sino man sa mga tao dito, makikita niya ang tanda sa mga taong nangingilin sa araw ng Sabat. Yan ang tanda ng Diyos. Sa unang kapanahonan din mga kapatid, ay naalala natin na si Constantine the Great ay meron din siyang ginawa. Dahil sa aklat ng Isaiah 8 versikulo 16, ang sabi doon, tatakan mo ang kautusan sa harapan ng aking mga alagad. Alagan niyo mga kapatid, noong kapanahonan, pagka naggumawa ng utos ang mga hari, ay meron silang tatak o silyong ginagawa. Anong silyo niyon? Pagka sinilyuhan ang sulat na yan mga kapatid, ay nagpapahiwatig na yan ay kinakailangan matupad yan. Kaya nga noong kapanahonan, may ginagawang ganyan. Tingnan natin, kahit dito din sa ating Pilipinas, ang ating Pangulo mga kapatid ay meron din siyang sagisag, meron din siyang tatak. At tingnan natin, ang ating Presidente, of course, si Presidente Roa Duterte, at makikita natin mga kapatid, Rodrigo Roa Duterte, makikita natin na meron din siyang tatak. Kaya nga makita natin ang Panginoon, ang ating Pangulo, pagka siya nagsasalita, nandiyan lahat, palagi ang sagisag ng Pangulo ng Pilipinas. Makikita nyo yan. Kasi yan ang tatak. So ano nang pagpapahiwatig ng mga tatak mga kapatid? Merong napakahalaga dyan sa mga tatak na yan. Yung tanda na yan ay kinakailangan nandyan ang pangalan. Ano pa? Kailangan nandyan din ang mga katungkulan. Kaya pagka merong nagtatak mga kapatid, nandyan ang kanyang pangalan, nandyan ang kanyang katungkulan, at yung kanyang nasasakupan. Yan po ang tanda na kinakailangan makita. Kaya nga ang ating presidente, si Presidente Rodrigo Roa Duterte, iyan ang kanyang pangalan. Ano naman ang kanyang katungkulan? Siya po ang ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Iyan din ang kanyang sinasakupan sa lahat ng teritoryo ng Republika ng Pilipinas. So, pangalan, ang katungkulan, at ang kanyang teritoryo o sinasakupan. Iyan po mga kapatid, ang laman ng isang selyo. Bakit? Kaya mga kapatid, gusto nilang sirain ang araw ng Sabat dahil yan ay ang tanda ng ating Panginoong Diyos. Ang selyo ng Panginoong Diyos, God's seal or mark of authority is the Sabbath. Exodus 20, versikulo 11, alalahanin natin. Ang sabi niya, sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, ang lahat ng mga naroon, at nagpahinga sa 7 araw na ano pa pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. So mga kapatid, alalahanin natin muli kanina yung 3 ginawa ng Panginoong Hesus sa araw ng Sabat. Panginoong Diyos sa araw ng Sabat. Unang-una mga kapatid, naririyan din ang tanda. Nandiyan ang tatak. Pangalan, makikita rin ba natin? Yes, nandiyan ang pangalan, ang ating Panginoon. Si Yahweh sa kapanahunan. Pangalawa, ang kanyang katungkulan. Siya rin ang ating manlalalang. At ano naman ang kanyang nasasakupan? Ang langit at ang bayan. Pero mga kapatid, si Satanas ang kanyang gawain ngayon ay sisirain ang tatak ng Diyos. Sisirain niya yan. Bakit? Mayroong isang dalubhasa. At sabi niya, Satan has attacked the Sabbath because it is the seal of God's law. So ito mga kapatid ang ginagawa ng kaaway. Noong pa yan ginawa na niya at marami siyang napasunod sa ngayong kapanahunan. Sabi niya, si Jesus ba ay nangilin ng Sabat? Nakita natin mga kapatid, kung ang ating Panginoong Jesus ba ay nangilin ng Sabat, titinan at susubaybayan din natin kung anong sinabi ng kasulatan. Ang kanyang mga apostol din ba ay sumunod din na nangilin ng araw ng Sabat? Titinan po natin sa mga talatang ating titinan. Ipinangilin ni Jesus ang Sabat ng Biblia. Mga kapatid, ito ang napakainam nating matututunan ngayong gabi, na ang ating Panginoong Jesus mismo
ay ipinangilin din ang araw ng Sabat sang-ayon sa kautusan at sa Biblia. Saan natin masusubungan? Masusubungan po natin ito sa Lucas 4, versikulo 16. Anong sabi niya? Dumating siya sa Nazaret na kaniyang nilakhan. So, ang Panginoong Hesus ay lumaki doon sa Nazaret, at doon sa Nazaret, mga kapatid, nakita na ng mga tao ang kanyang mga ugaling ginawa. At ang kanyang ugaling ginawa, mga kapatid, ay tuwing araw ng Sabat, versikulo 16. At sabi niya, siya'y pumasok sa sinagugang ng araw ng Sabat tulad ng kanyang nakaugalian at tumindig siya upang bumasa. So mga kapatid, ugali. Pagka sinabi ng tao na ugali mo yan, ibig sabihin yan ay ginagawa mo yan palagi. Ginagawa mo na yan ng araw-araw man o kung ano pa man, naging ugali mo na yon. So ang ating Panginoong Hesus, naging ugali niya na tuwing araw ng Sabat ay pumupunta ng sinagoga. Sa kapanahonan, kami nakarating doon sa Israel, at ang sinagoga sa ating ngayong kapanahon, mga kapatid, ay ang church. So ang Panginoong Hesus, naging ugali niya na tuwing Sabat ay pumupunta sa church, tumitindig at nag-aral. Okay, ano ba man? Si Jesus at ang mga lagad ay nangilin din ng araw ng Sabat. Saan din natin yan makikita? Makita natin sa Gawa 13, versikulo 14. Ang sabi doon, at sila'y nagsipasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagsiupo. So ang mga alagad, mga kapatid, ng Panginoong Hesus ay kasama din sila, at sila rin ay nangilin ng araw ng Sabat. Patuloy nating basahin. Ang sabi niya, Gawa 13, 42 at 44. Ang sabi doon, at pag-alis nila ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. So mga kapatid, ay naging ugali din nila na tuwing Sabat sila rin ay nangingiling. At merong kapanahunan, si San Pablo, ang sabi niya, Gawa 17, versikulo 2, ang sabi doon, at si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila, at sa 3 Sabat ay nangatwiran sa kanila sa mga kasulatan. So nariyan si Apostol Pablo, mga kapatid, nagpapatunay na Sabat by Sabat, sa kapanahunang iyon ay 3 sunod-sunod na mga Sabat siya ay nangangaral at nangangatwiran sa mga tao. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus at ang kanyang mga tagasunod ay sumunod din sa iyapak ng ating Panginoong Hesus sa pangingilin ng araw ng Sabat. Lucas 20, Kapitulo 23, versikulo 56. Anong sabi doon? At sila'y nagsiuwi at naghanda ng mga pabango at mga ungwento, at ng araw ng Sabat sila'y nangagpahinga ayon sa utos. Sa lahat ng mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus, alalahanin natin ulit sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus, iyan ay lahat sila ay sumunod din sa pagtalima ng araw ng Sabat. Ngayon mga kapatid, isang tanong na kinakailangan nating sagutin at makita kung ano yung magandang katotohanan ating makita. Hanggang kailan mananatili ang Sabat? At ang Sabat ba ay ipangingilin pa rin sa langit? Yan ang magandang tanong, mga kapatid. Hanggang kailan kaya ang Sabat na ito na ipangilin ng tao? Merong isang sinabi sa talata, mga kapatid, na ating makakita, sapagkat kung paano ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain, sabi niya, ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon. Gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Yan mga kapatid ay makikita natin sa talata ng aklat ni Isaiah 66, versikulo 22 at 23. Anong sinabi doon? Ang sabi niya, at nang mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paruroon ang lahat ng mga tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. So mga kapatid, ang Panginoong Diyos ay meron pa rin siyang sinabi sa atin na meron pa rin Sabat pagdating ng kapanahunan. Ang sabi niya, mula sa isang Sabat hanggang sa panibago ay meron pa rin mga pangingilin. So mga kapatid, tinan natin ang napakalaga na mensahe ng ating Panginoong Hesus sa ating natutunan ngayon.
dinisenyo niya ang araw ng Sabat na ipangilin. At sa katotohanan, mga kapatid, alalahanin mo ng araw ng Sabat. Napatunayan din natin, mga kapatid, ng ikapitong araw ay walang iba kundi ang Sabado. Paano natin napatunayan? Pinatunayan ng Biblia, pinatunayan ng pasyumahan na ang ikapitong araw ay Sabado, ipinangilin din ng tao at sinabi niya, sundin natin. At sinabi doon ng araw ng Sabat ay ipinangilin ng mga alagad, ipinangilin ng lahat ng mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, ang Sabat, alalahanin natin, ay ibinigay sa paglalang. Noong mga pito tinatag ng Panginoong Diyos ang araw ng Sabat, noong pagkatapos ng kanyang paglalang. 6 na araw, ginawa ang lahat ng bagay. Ang 7 araw, ang Panginoong Hesus ay itinatag niya ang araw ng Sabat at ipinangilin at pinabanal. So mga kapatid, iyan ang napakalaga. Pangalawa, ang Sabat ay binigay sa Sinai. So ibig sabihin mga kapatid ay naroon sa 10 kautusan ibinigay ng Panginoong Diyos kay Moses para sa lahat ng mga tao, hindi lang ito para sa mga Hudyo. Pangatlo, ipinangilin ng kanyang bayan. So alalahanin natin mga kapatid na ang Sabat ay ipinangilin lahat ng kanyang bayan. Pangapat ay ipinangilin ng ating Panginoong Hesus. Panlima, ano ang Sabat? Ang Sabat ay sinunod din ng mga alagad at ang Sabat mga kapatid ay tanda ng kapangyarihan ng Diyos. Tanda ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya tuwing Sabat mga kapatid, tuwing 7 araw, Sabado, ay maalala natin ang kapangyarihan ng Diyos na siyang naglalang sa atin. At panghuli mga kapatid, ang sabi niya, ipangilin sa bagong lupa. Mga kapatid, hindi lang pala dito ang hangganan ng Sabado ng pangigilin natin ng Sabat. Hanggang sa pagdating natin sa langit na bayan, sang-ayon sa aklat na Isaiah, ay meron pang pangigilin ng araw ng Sabat. Kaya mga kapatid, napakainam na ngayon pa man ay subukan na natin ang pagtalima sa araw ng Sabat na yan. Ito yung pakikiusap ng ating Panginoong Hesus. Marami ang mga nagsasabi, mga kapatid, na ang Sabat ay ginawa lang para sa mga Hudyo, pero napatunayan natin sa salita ng Diyos na iyan ang tunay na araw ng Sabat na ipinamili ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, amin kayong hihimukin na patuloy na makinig at mabigyan tayo ng pag-asa kung ano man yung mga nanggugulo sa ating mga kaisipan patungkol sa araw ng pagsamba, patungkol sa ikapitong araw, ay napakaliwanag sa ating ngayong pag-aaral. Ngayon mga kapatid, bukas ng gabi ay ating titingnan bakit nagkaroon ng pagbabago. So, titingnan natin mga kapatid kung sino ang bumago ng araw ng Sabat. Pero ang Panginoong Diyos, mga kapatid, itinatag niya ang araw ng Sabat upang ipangilin ng lahat ng tao. Sana mga kapatid, nagkaroon tayo ng pag-asa ngayong gabi upang patuloy nating palakasin ang ating pananampalataya at tanggapin ang mga katotohanan na inihayag ng Biblia. Tayo'y manalangin. Panginoon Diyos, amin pong hinihiling na inyong kabayan ang lahat ng aming mga kapatiran nakikinig at tumatalima sa inyong mga salita. Tulungan sila na matanggap ang mga katotohanan nito at lalo tigit may sa kabuhayan makita sa amin na ang Panginoong Hesus na siya ang aming tagapagligtas ay sinusunod namin ang kanyang mga utos at tinatalima namin ang araw ng kanyang pinangilin. Tanggapin po ang panalangin. Ito ang aming